Paano po nangyari? Ang sabi ng Pangulo 2 weeks ago, meron po tayong about 50 to 60 days. 2 weeks lang po nangyari. Meron pa po tayong stock. Bakit sumipa po ng 120%? Yun po yung tinatanong ko. Nag-react po lahat ang ating mga sektor, agriculture, transport, lahat na po. Did the government initiate an inquiry, for example, from the players, oil players, kung yung 120% is reasonable? Mr. Chair, ang ibig ko sabihin, nung sinabi po nila na talagang ganito ang itataas, 120%, did we take their statement as gospel truth right away? Mr. Chair, how it is it's a deregulated industry. So ang monitoring ng DOE lang yung ginagawa niya on checking what their prices as. Yes, sir. It is within the range na kinakalculate din ng DOE, Mr. Chair. Mr. Chair, ako po, naiintindihan natin yung deregulated po yung oil industry. Pero kung ganito naman po kalaki, na 2 weeks pa lang, from 55 to 121 pesos, baka naman po kailangan nating usisain. Baka yung sinasabi po yung practices, baka kailangan naman po siguro nating revisuhin o i-revisit natin yung practices na yun. Wala naman po sigurong masama. Paano po ninyo nakuwenta yung 121 pesos? O sasabihin nila, Madam Secretary, based on our practices, naniwala na po tayo sa ganung salita lang. Paano po yung mga datos na pinakikita ko sa inyo ngayon? I am sorry, Mr. Chair, pero yung mga data nasa akin po. Kache-check ko lang po kagabi. Sa totoo lang. Kagabi po ay 495 pa nga po per metric ton. Idagdag po natin ang shipping na $15. At saka yung 1.71, ito nga po yung yung gross margin po 8 pesos and 46 centavos. May margin pa nga po Dito po sa Rotterdam Refinery, ang margin is 4 pesos and 64 cents. Pagka sa Petronas naman po, ayun, halos may konti pa rin kita. 1 peso and 85 cents. Pero hindi, nakakapagtaka, bakit po sumipa ng 110 to 130 pesos per liter? What happened?